you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim with all disdain, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim with all disdain, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim with all disdain, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Purihin ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Kahanga-hanga ang pangalan ng ating Panginoon. Tunay na makapangyarihan ng ating Diyos. Isang dakilang pagpapala, isang dakilang biyaya na naman ang kanyang ibinigay sa atin upang tayo po ay magkasama-sama at muling makapag-aral ng kanyang banal na salita na siyang pagkain ng ating puso at ating kaluluwa. Opening prayer tayo, Pastor. Yes, unang-una, good morning mga kapatid at good morning Lord. Sa umagang ito, ikaw ang maitaas namin. Diyos amang dakila, nagpapasalamat po kami sa mga biyayang laging available sa amin. Na hihilingin lang namin, ito po'y darating sa amin upang magkaroon kami ng kapangyarihan, ma-energize ang aming spiritual na buhay, lalong-lalo na sa paglilingkod sa iyo. Kaya sa umagang ito, humingi kami ng patnubay at tulong sa banal na Espiritu na muli sa aming pagpapahayag ng iyong mabuting balita ay magkakaroon ng kapangyarihan ang bawat salitang aming bibigkasin sapagkat nais mo na ito'y maipaliwanag at magkaroon ng kapangyarihan sa mga tao makaririnig ito. All for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Memory verse of the week, Proverbs 3, verses 25 to 26. Do not be afraid of sudden terror or of the ruin of the wicked when it comes. For the Lord will be your confidence and will keep your foot from being caught. Sa Tagalog version, Kahit hampas nitong bagyo ay dumating ng biglaan, hindi ka mababagabag tulad ng mga mangmang. Pagkatiwala kang si Yahweh ang kaagapay mo at di niya kahayaang sa bitag ikay masilo. purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Glory to God. Sa isa na namang pagkakataong ibinigay niya upang tayo po ay makapagpatuloy sa ating pag-aaral tungkol sa sanctification. Ngayon naman ay pag-aaralan natin tungkol doon sa provision ng Panginoon. Kung maalala nyo, several weeks ago ay tinalakay natin at sanctification is living in the kingdom of God. So tinalakay natin yung tungkol sa kaharian ng ating Panginoon. At ginamit natin yung scripture ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So tinalakay na natin yung seek first the kingdom at saka yung righteousness. At pinag-aralan din natin that the kingdom of God is righteousness, peace, and joy. Talakayin naman natin yung hulihan, yung everything, and all these things shall be added unto you. Para makumpleto po natin yung Matthew 6:33. So narito po. Basahin natin ang Matthew 6:33 sa King James Version. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. At sa Good News Version, instead be concerned above everything else with the kingdom of God and with what He requires of you, and He will provide you with all these other things. Okay. At sa Tagalog, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Amen. Kaakibat nitong sa Matthew 6:33 ay itong Philippians 4:19 o Philippians 4:19. And with all His abundant wealth through Christ Jesus, my God will supply all your needs. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Okay. Hindi natin makakaila, mga kapatid, na sa ating sitwasyon ngayon, ang tao ay patuloy at walang humpay at walang tigil at walang kapahingahan. Ika nga, no? Walang pag-stop o break man lang na magpursue ng wealth and happiness within the context ng kanyang nasasakupan. Ibig sabihin, kung anong condition mo, anong surrounding mo ngayon, at yung value na nakikita mo sa kapwa mo, yun ay gusto mo rin makita sa iyong sarili, lalo na kapag nakikita mo na nagkakaroon ng kaibahan yung buhay ng tao sa buhay mo.
And of course, you forgot and you exclude God dahil sarili mo na ang iyong inuuna. So, ang kadalasang sinasabi natin, kung siya ay mayroong ganon, kailangan ko rin magkaroon ng ganon. At para ang aking buhay naman na hindi ka awa-awa. At nakakasabay siya sa takbuhan ng buhay. Yes, oo. At alam naman natin yan ngayon mga kapatid, ang karamihan sa mga naging ugali nga ho natin ay kung ano yung takbuhan ng buhay ngayon. Meron iba, lalo na sa pagdating sa material things, no? Kailangan pag meron yung iba, at kung ano yung uso ngayon, ano ang fashion ngayon, dapat meron din ako. At kung meron silang mga ganitong antas ng buhay, dapat ako din, ganun din ang antas ng aking buhay. So makita natin ngayon na yan ho ang isa sa pinakamalaking problema ho ng mundo sa ngayon sa ating society. So ito po, ang dahilan nito ay misplaced yung ating mga desires sa buhay natin. Yung ating mga ninanasa natin ay wala sa tamang kalalagyan. At ito ang nais ng ating human heart. Dahil nga sa tayo ay nandirito sa mundong ito. Yes, we are all looking for security, protection, especially yung provision. Kaya lang kung minsan, we are looking on the wrong places. Kaya napaganda ng pag-aaral, tinuturuan tayo ng Diyos na sa Kanya lamang natin matatagpuan ang lahat ng ating hinahanap. And I take this opportunity also, mga kapatid, na let's pray for our country and for all peoples of the world, for all countries, ang buong mundo, sapagkat lalong-lalo na dito sa bansa natin, ano ho ba pinag-uusapan sa Senado ngayon? Ano ho ba ang mababasa mo ngayon sa mga news, di ba? Ano ho ba ang iniimbestigahan ho nila ngayon sa gobyerno natin? Ano ho ba ang pag tinignan mo, ano ba, pinaka main problem ng bansa natin? Laging pinag-uusapan doon, pera eh. Ang daming pamamaraan para magkamal ng pera. Kaya panalangin ho natin ng bansa natin, mga kapatid. Ito po ay atin, nandirito ho tayo. Nandito tayo sa bansang ito kung saan tayo ay ipinanganak. At sa mahabang panahon, naririto tayo. Ano mabuti natin gawin? Taas natin sa ating Panginoon ang ating bansa. Napakagulo. Maraming problema. Kawawa naman yung maraming mga tao. Ganoon, ganito, ganire. Ang dami ho mga suliranin. Panalangin ho natin ang bansa natin. Lalong-lalo na yan tungkol sa pananalapi. Yan ho ay isa sa malaking suliranin ng buong mundo. Sa lahat ng lugar, mga kapatid, manalangin tayo. Kaya makita natin, yan po ang pinaka-main problem ng ating society ngayon. Kaya pag binasa mo yung 1 Timothy 6:10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan, dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Meron pa tayong kasabihan natin. When it comes to riches and wealth accumulation, the more you have, you see, dapat kontento ka na. Hindi ganun ang nangyayari . The more you have, the more you will want. Kaya ang Diyos ay nangungusap sa lahat ng tao. But specifically, ito pong Bible verse na ating binasa, this is for the God's redeemed people. Napagandang paalala para po sa ating lahat, mga kapatid. Marami tayong pangangailangan sa pang-araw-araw nating buhay. But God gives us a very simple na pamamaraan upang makamit natin ang ating mga pangangailangan at yung ating heart's desire. Sabi nga ng salita ng Diyos, seek your happiness in the Lord and He will give you your heart's desires. At yung mayroong maraming mga tagpagturo, no? Mayroong mga tinatawag na prosperity gospel. Itong Matthew 6:33, ginagamit nila ito na kapag ikaw daw ay sinik mo yung kingdom of God, all these things shall be added unto you. Naku, tingnan natin mabuti kung anong ibig sabihin nito. Kasi pinasabi na, basta maniwala ka sa Diyos, lahat yan, ibibigay sa ni Lord, maski ano yan. Abay, tingnan muna ho nating mabuti, mga kapatid, kung ano ang sinasabi sa atin na ating Panginoon. So para kanino ba itong verse na ito? Ito po ay para sa mga taong tumanggap sa ating Panginoon. Tayong na ngayon ay nandirito na sa kaharian ng Diyos. So ano ba ibig sabihin ng salitang all these things shall be added unto you?
Okay, yung sa Matthew 6, verses 31 to 32. Do not worry then, saying, what will we eat? Or what will we drink? Or what will we wear for clothing? For the Gentiles eagerly seek all these things, for your heavenly Father knows that you need all these things. So sinasabi sa atin na ating Panginoong Hesukristo, ito yung mga wino-worry ng mga tao. Ito ang focus ng maraming tao ngayon. Well, sinasabi niya, oo, kailangan nyo yan. Alam ng Diyos Ama na kailangan nyo yan. Pero ang gawin ninyo, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So what is Jesus saying? Focus on the important thing, and that is seek the kingdom of God. Focus on our Lord Jesus Christ, because He is the only way, the truth, and the life. So, merong example. Yung nga nasa military, yung mga soldiers natin, ano ba ang kanilang gawain? Hindi ba to defend the country? So, nandoon sila sa military service. Meron ho ba kayo nakitang soldier na nagluluto pa ng kanin para mananghalian sila? Meron ka bang nakitang soldier na namamalengke pa at magluluto pa sila para sa kanilang dinner, sa kanilang kakainin? Hindi ho ba they are focused on their assignment? At lahat ng kanilang pangangailangan ibinibigay ng gobyerno sa kanila. Meron na silang ready pagkain at yung mga kanilang personal na pangangailangan ibinibigay din. Why? So that they can focus on their assignments. So ito ngayon din ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga disipulo. Inalis ko na kayo dyan. I have called you out of this world. Na kung saan ang maraming mga tao, oh, they're so busy. See, nagtatrabaho sila, claiming material wealth, accumulating material wealth, di ba? Because they want to have nice houses, nice gadgets, and then cars, having these beautiful houses, going to different places. Hindi naman masama yan. But the point is, what God is telling us is do not focus on these things. So kaya, sabi niya, you focus on me. Be my follower. Hindi yan ang dapat na maging focus ng inyong buhay. As my follower, sabi niyang Panginoon, so like a soldier, nakafocus ka ngayon, ikaw na believer, nakafocus ka na ngayon sa kaharian ng Diyos, God will take care of your needs. Sabi ng Panginoon, follow me. Follow me. Turn your backs on those material things. Well, they are important. Kailangan mo rin yan. But first and foremost, mag-focus ka sa akin. Focus on the kingdom of God. So, yan ang sinasabi ng ating Panginoon sa ating lahat. What drives us every day should be to focus on the kingdom of God at kung ano ang pamamaraan ng kaharian ng ating Panginoon. Make God and His kingdom our priority every day. So, and God will take care of our material concerns. So He says, if you seek me first, I will see to it that all these other things that you need, see, I will provide them for you. They shall be added unto thee. So when God promised that He will supply every need of yours, hindi ho ibig sabihin lahat ng bagay, ibibigay niya sa iyo. Everything that you think of, everything na, God, I want this, God, I like this, ibibigay agad sa iyo ng ating Panginoon. Remember, God is all-knowing, He is so wise, and He wants the good for every one of us. Now, in God's wisdom, we have to realize and we have to understand that God is going to meet our needs because yun ang kanyang pangako at His perfect time. At meron siyang mga pamamaraan na kung kailan niya ibibigay at meron siyang mga reasons kung paano niya ibibigay ito at kung kailan ibibigay ito at kung ito ay makabubuti sa iyo. So, and another thing we have to remember, when God says,
I will supply all your needs. Yun ngayon nasa Philippians 4:19. Hindi ibig sabihin sinabi mo ngayon din immediately bibigay sa iyo na ating Panginoon. Ay, kapatid, there is sometimes merong tinatawag na waiting time. God is going to release His provision in His own time. And it is also for our own good. That's why God is committed to meet our needs, but we need to pray and trust the Lord and to rely on Him. Yun ang gusto niya kasing mangyari. Matuto tayo sa buhay natin na tayo ay umaasa sa ating Panginoon at magkaroon tayo ng isang deeper commitment sa ating relasyon sa ating Panginoon. Makikita natin sa Philippians 4 verses 6 to 7 at Philippians 4 verses 11 to 13. Okay, pakibasa. Basahin natin yung Philippians o Philippus 4, 6 to 7 and 11 to 13. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan maging anuman ang aking kalagayan. Alam kong kung paano maghikahos, alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o ang magutom, ang mga managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Yan sa Philippus 4, 6 to 7 and Philippus 11 to 13. Philippians 4 pa rin. Philippians, Oo, verses 11 to 13. Oo. The context of this Bible verse is the basic needs of our life, food and clothing. Kung mapapansin po ninyo mga kapatid, ay makikita natin na do not worry about the food and drink. Maaring tanungin nyo na, anong kinalaman niyang seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa ating sanctification, ganito yan mga kapatid. When we received and accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, tayo po ay translated into the kingdom of God. We are no longer into this world, although we are here on earth. Ang ating focus po ngayon ay ang tungkol sa mga panuntunan ng Panginoon sapagkat tayo ay nakapaloob na dito sa kaharian ng ating Panginoon. Sinasabi sa atin ng Panginoon, pursue, patuloy mo, pag-aralan mo, alamin mo, kasi nandiyan ka na sa kaharian ng ating Panginoon. Remain dito sa kaharian ng ating Panginoon. Huwag ka nang lalabas, nandito ka na. At habang ikaw ay naririto sa kaharian ng ating Panginoon, mamuhay ka ng may righteousness, merong godliness. Mahalin mo ang ating Panginoon. And I want you to focus on doing the will of God since you are now here in the kingdom of God. And in this phase of your life, you are now in the sanctification process because you cannot be sanctified outside the kingdom. Now, since you are now in the kingdom, focus ka, sumunod ka, alamin mo, kaya nga pursue, alamin mo, seek mo, kasi intindihin mo, unawain mo, nandirito ka na. At ngayon, para makafocus ka sa pinagagawa ng ating Panginoon, anong sabi ng Panginoon? I will take care of your needs. All these other things shall be added unto you. Kaya para sa buhay natin ngayon, na nandirito na tayo sa kaharian nating Panginoon, focus tayo mga kapatid. Mahalaga yan. Kita naman natin ngayon ang kinagagalawan ng ating mundo, nakakalungkot. Hindi mo ba kayo nalulungkot? Diba, nakakaawa ang maraming mga tao. Ano ba ang nagbibigay ng kagulumihanan sa isip ng mga tao? Bakit ang maraming mga tao nabubulit sila sa kasalanan? What is the reason? Bakit sila gumagawa ng ganitong mga uri ng kasamaan? Nabubulit sila sa mga pag-accumulate ng maraming mga material things. Why? See, andyan ang pagkilos ng kaaway kasi sa buhay natin mga kapatid. Kaya if we focus ourselves, if we focus our mind, if we focus our lives unto the will of God, since we are now here in the kingdom of God, the Lord promises in this Matthew 6:33, and all these things shall be added unto you. Para makapamuhay tayo ng maayos at magampanan natin ang salita ng Diyos na, be holy
because I am holy. Kaya yung salita ng Panginoon na, do not be worried. Take no thought. Huwag kang mag-isip. Yan yung din ang sinasabi ng Philippians 4:6. See? Do not worry about food and drink. Kita niyo sinabi niya, do not worry about food and drink. It means the basic necessities of life. Yun ang sinasabi. And not only the material things, is pati spiritual. Ano ang kailangan mo? Para makapag-focus ka dito sa Kingdom of God. Ano ang kailangan mo? Yung spiritual na kailangan mo. Oo, kailangan mo yung material. Kailangan mo rin yung spiritual. See? Kapag ginawa natin to, if we fulfill this, if we do this, the Lord will fulfill His promise. You take care of what I'm telling you to do. I'll take care of your needs. Yun ang sinasabi sa ating Panginoon. Kaya in Matthew 6:31, sabi ng Matthew 6:31. Kaya huwag kayong Nasaan na tayo? Kaya't Sorry. huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Ano yung naalala ko, yung ano mo, kwento mo, yung isda sa dagat. Kanya yun eh. Hindi, kasi- Revelation sa kanya ni Lord yun eh. Yung Hindi. isda sa dagat. Itong pinag-uusapan kasi natin, in the kingdom of God, there is provision, no? Nung create ng Diyos ang lahat ng bagay, inuna niya actually ang pagkain din, eh, no? Karagatan ng may isda, hayop na halaman, namumunga. So kung iisipin mo nga naman, maski ilang billion tayo, mag-trillion man tayo, hindi maubos, After so many years, hindi maubos ang marami na isda, eh, tayo. no? Pag pinapakita nga sa television yung Sa National mga Geographic. o kaya yung In Focus, nung nasa Hong Kong ako, pinanonood ko lang yung In Focus, yung human necessities. Pinapakita rin yung mga malalaking pating na kumakain na bulto-bultong mga sardines. Na maliliit Pero na isda. napakarami nila talaga. Maski Grabe. ilang milyon yung pating na yan, hindi naman nila mauubos yung mga sardines na Yung nasa maliliit. dagat. Maski Na- anong size? As a Anong matter size of fact, ng isda? pag nagsama-sama yung sardines, dumidilim yung karagatan dahil sa dami nila. You know, since the creation, pansinin nyo since the creation, how many years is that? Hindi pa nauubusan ng isda ang dagat. At ang kabundukan, Baguio pa lang puntahan mo lang ang Baguio eh. Lahat ng bundok doon, puno pa rin ng halaman eh. Puno pa rin ng puno ng tanim. Right? Napansin nyo ba? Walang katapusan. Kaya makikita mo, really, the provision comes from the Lord. O yeah, kung minsan, kung minsan, totoo naman, no, natatakot tayo eh. Lalo na kung wala ka pang pananghalian eh. Wala ka pang panghapunan. Wala ka pang bayad sa Meralco. Di mo maalis na hindi ka mag-isip eh. But you know, God is telling us, I will take care of you. Sabi ng Panginoon, I will take care of your needs. Kung ang Diyos nga siya yung lumikha sa atin eh. Nilikha niya ang lahat ng bagay. Bibigyan ka niya ng pagkain at pangangailangan mo, mahirap ba sa kanya yun? Is it hard for Him to provide for us with food and clothing to sustain our lives? Kayang-kaya niya yun, mga kapatid. Hangin, ibinibigay niya sa atin. Lahat ng bagay, nakakarating tayo kung saan. At yung kalakasan ng ating katawan, nandiyan lang yan. And we have to remember na ang ating pangangailangan, hindi lamang physical. Kailangan din natin ang spiritual. Kaya yung mga New Testament believers, see, andyan ngayon ang salita ng Panginoon, kailangan talagang pag-aralan. At sundin natin, unawain natin. And God is going to reward our faithfulness as long as we keep on focusing our lives to the will of God. Ephesians 1:3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Jesus. You know, the scriptures outline the principles of divine provision. Ito yung ilan, para pwede nating i-apply sa ating buhay. Principle 1. God knows, ako na sige. tatalakay nitong principle 1. God knows. God knows your every need even before you tell Him. And He promises to provide for your every need. God knows your need. He knows about your bills. Oo nga Bayarin naman, mo. no?
lahat naman tayo nakaka-experience na maputulan din ng ilaw. Uy, hindi pa tayo napuputulan. Hindi pa naman. Dahil dumarating, no? Yung talagang alam mo Alam na mo, minsan nag-aalala photo ka. finish Oo. Pag dumating Okay, photo finish. okay lang kung maliliit ang bill, pero pag umaabot na ng Deadline. 5 to 10,000 na, nag-aalala ka na eh. So, kailangan may provision na kagad nakalaan si Lord. Anyway, lahat ng bagay na kailangan natin, masasabi ko na provide ni Lord. Kaya kung itong ulong ito, igaganon mo, hanggang dyan ka lang eh. Hindi mo pwedeng iganon pa eh. Ayaw na ni Lord na yung Tumingin ulong ka ito, sa likod. tumingin ka sa likod mo. Hanggang dyan lang. Hanggang dyan ka lang. Sapagkat yung nakaraan, prinovoid ka na eh. Bakit ka palilingon? Focus ka na din dito sa harap sapagkat patuloy pa rin ang pagbibigay niya ng provision sa iyo. Kaya nga yung provision ni Lord sa atin at alam na alam niya sa inyong sarili. Alam niyo naghirap kayo sa mga anak niyo, pero ngayon, di ba? Nung mag-graduate, nakapunta sa ibang bansa, naghahanap buhay na. Uy, dollars And na of pinadadala kay oo. nanay tsaka kay Di ba tatay? tuwan-tuwa ka? And all these things shall be added unto you. Ibig sabihin, Yung kailangan sa pinagpaguran mo, sa iyong ginawa para kay Lord, yung palang kaapu-apuhan mo, yung anak mo, magmumultiply din ng mga provision ni Lord para sa susunod na generation ay magagamit at magagamit mo. Yan ang Alam mo, napaka... Mapagmahal kasi ang oo. Diyos Ama. God is a loving Father. Kaya, as a father, nako, ang lahat ng lalo mga magulang, lalo si father, dahil kasi provider yan eh, di ba? Ang gusto talaga niya, ma-meet yung ating mga pangangailangan. Kasi ang father, Diyos, father sa bahay ha, gusto naman niya masaya ang kanyang pamilya. Eh di lalo na ang puso ng Diyos. Gusto niya masaya tayong lahat. Alam niyo, pag nakikita niya tayong maayos, at tayo ay masaya, nami-meet yung ating mga needs sa atin, secondary na yung mga wants natin, di ba? So, natutuwa ang Diyos, kaya anong dapat natin gawin? Pasalamat tayo sa provision ng ating Panginoon. Give thanks to God, be of a grateful heart sa provision ng ating Panginoon. O, punta tayo sa principle number 2. Blessing comes through obedience. O, nasa Deuteronomy 28 yan. Deuteronomy 28 verse 1. If you obey the Lord your God and faithfully keep all His commands that I am giving you today, He will make you greater than any other nation on earth. Yan ang Meaning to sinasabi. observe, To and observe. to do the commandments that God is giving, that God is commanding. So, obeying God, even in small matters. Ito, nag-uumpisa talaga sa maliit yan eh. Sasanayin ka niya hanggang sa, wow, ang laki na ng inuutos nito sa umpisa. Kasi kailangan marinig natin eh. Ma-discern natin yung boses ng ating Panginoon hanggang sa makilala na natin. At pag nangusap na ang Panginoon, ay madali na tayong makasunod. So, makakatanggap tayo kapag tayo po ay sumusunod sa ating Panginoon. Example natin dito si Peter. Yan, dito sa Lucas 5:5-7. Sumagot si Simon, Guro, magdabag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli, ngunit dahil sa sinabi nyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Ito yung patungkol po doon sa sabi ni Lord Jesus, Peter, Troy, sige, ihagis mo yung net mo dyan. Sabi niya, sumagot si Peter, Guro, sabi niya. Magdabag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi nyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Ganon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda. Kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Ngunit lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang 2 bangka, ano pat halos lumubog ang mga ito. Okay. You know, sometimes God is going to challenge us if we are going to obey. So, kaya ano nangyari? Nakita ngayon ni Peter ang kamangha-manghang pagkilos ng ating Panginoon. Kaya ano nangyari? Lumuhod siya eh. See? Gumalang siya sa ating Panginoon. We worship niya si Lord Jesus. Kaya, you know, the Lord watches over those who obey Him. In Psalm 33 verse 18, the Lord takes care of those who obey Him. Psalm 37 verse 18, again, God gives us what we ask for because we obey God's command.
1 John 3, verse 22. And always obey the Lord and you will be happy. Proverbs 28, verse 14. O, principle number 3. Ang principle number 3, your faith will be tested. Tandaan po natin, God is allowing the test to come in order to develop our faith. Oo nga naman, no? Akala natin kasi pag dumadaan tayo sa trial, no? Parang napapabayaan tayo ni Lord. Pero dahil we are speaking here of the kingdom of God, kingdom of provision, available lagi yung provision ni Lord. Yan yung grasyang ibibigay niya upang ma-overcome natin yung trial na dinadaanan natin. Lilipas parang bagyo at makikita natin yung liwanag kapag nakita natin na ang pagsubok na ito ay pansamantala lamang. Okay. Kaya hindi natin pwede sisihin ang ating kapwa, sisihin na yung marami kasi sayang sinisisi pag dumarating na itong mga trial sa ating buhay. Pero tandaan natin mga kapatid, sinabi ni Santiago sa 1:2 hanggang 4, mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo dumaranas sa iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na magiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayo magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. At sa 1 Corinthians o 1 Corinto 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Ito yung sinasabi natin na laging available yung graces ni Lord na mapagtagumpayan natin itong pagsubok na ito, mga kapatid. What does it mean to be tested by God? Okay. Ang pagsubok sa Biblia ay isang proseso o sitwasyon, mga kapatid, na kung saan ang individual ay napapailalim sa isang hamon ng buhay. Lahat naman tayo dumaan sa hamon ng buhay. May kahirapan and of course, ang pinakamabigat ay yung tukso na na-tempt tayo at nagawa nating ang pagkakamali at nabigyan natin ng hindi kaluguran ng ating Panginoon. Subalit salamat na lamang sa kanyang buhay, sa kanyang pagkamatay at sa kanyang pagkabuhay muli, nagbigay laya sa atin upang makaiwas na sa mga kasalanan at maging at magkaroon ng buhay na nakaugnay lamang sa ating Panginoon. Okay, trials is about faith, by the people of God. At kung tayo ay pinadadaan ng Diyos sa mga iba't ibang negatibong bahagi ng buhay, ano ang ating response? Faith, mga kapatid. If we want to develop our faith, exercise your faith. Gamitin mo. There are really hard things in life. Pero itong mga sitwasyon na to ay gamitin natin para ma-demonstrate natin na meron tayong pagtitiwala sa ating Panginoon. When we choose to trust God, you know what happens? The Lord provides for us because nagkakaroon tayo ng endurance. Ito yung ability na tayo ay manatiling nagtitiwala sa ating Panginoon. Habang meron tayong dinadaanan na negatibong bahagi ng ating buhay, lumalago naman tayo, mga kapatid. Kaya mahalaga yung pananampalataya. Now, let's go to principle number 4. Financial provision is for God's purposes and not for mere personal gain. Okay. Yan, sinabi niya ito sa Lucas 12:31-34, subalit bigyang halaga ninyo ng higit sa lahat ang kaharian ng Diyos at ibibigay niya sa inyo ang mga bagay na ito. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikanalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagbili ninyong ang inyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Gumawa kayo ng mga sisidlang hindi naluluma at mag-ipon kayo sa langit ng kayamanang hindi naubos. Do'y walang magnanakaw na pumapasok at insektong sumisira, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan ay naroon din ang inyong puso. Okay. You want to have more? Share it with other people. There is more happiness in giving than in receiving, sabi sa atin ng Biblia. Kaya yung mga ibinibigay ni Lord sa atin, gamitin natin para sa
ikasisiya, ikabubuti, ikauunlad ng ating buhay. Ngunit gamitin din po natin yan para po sa ating kapwa. At kapag nakita ng Panginoon ang ganitong ating pagkilos, the Lord will give us more. Nakita naman natin. Kaya yung Proverbs 11:25 to 28, Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sa verse 28, malalantang tilat dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. okay, principle number 5. So, God's provision does not come according to human reasoning. Provision does not come in line with human reasoning. Ibig Yes, kung minsan sabihin, nangangatwiran kayo eh. Oo. Dapat meron ako. Bakit sila meron? Di ba? Ganun minsan na ating mga pananaw sa ating sa mga pangyayari sa buhay natin eh. So, when you are controlled by human thinking and then worldly wisdom, we limit God. And sometimes we don't realize it. We exclude Him na in our daily lives at yung ating sa mga decision making. And because God works in strange and unexpected ways, akala natin ay wala ang Diyos, hindi tayo tinutulungan. But actually, there are some uncomfortable situations na inaalaw ng ating Panginoon. Kaya manatili tayo sa Diyos, magtiwala tayo sa ating Diyos. Kasi ang Diyos madalas gumagamit yan ng mga iba't ibang klaseng pamamaraan, hindi natin na maunawaan eh. Pero kapag itinuon natin, sabi nga, i-focus lang natin ang ating buhay, ang ating pananaw sa ating Panginoon, the Lord will always be present in our lives to take care of our needs. Yung Isaiah 55 verse 8, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipay hindi ninyo kaisipan, ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. now, God has a specific plan for everyone. You know, there are times also na meron tayong uncertainty at meron tayong mga fears tungkol sa ating mga finances, sa ating future. Ano mangyayari? Lalo na ngayon, ang gulo-gulo ng mundo, what will happen to us? Ang laki ng, pagpansinin nyo, ang laki ng pangangailangan ng mga tao ngayon. Kaya nga ang tanong people need the Lord. Sino ang lalapitan? Where will my help come from? It will come from the Lord. Ito ang tinuturo sa atin ng Panginoon at ito rin ang ibahagi natin sa maraming tao. Tingnan nyo si Adan at si Eva. Nung nilikha sila ni Lord, saan sila inilagay? Inilagay sila sa isang napakagandang paraiso. There is rest. There is plenty. Walang kulang. See, and they are in the presence of God. They are living in the presence of God. So, talagang very favorable at blessed na blessed si Adan at si Eva. Now, is that possible for us ngayon? Yes. God has a Garden of Eden for each and every one of us. But what we have to do is we have to align our lives into the will of God. We have to align our lifestyle in the ways of the kingdom of God. May plano ang ating Panginoon. There will always be a great favor, divine favor and blessing for each and every one of us. Example mo na lang si Elijah. Tingnan mo si Elijah. Dito sa 1 Kings 17 verses 5 to 6. Elijah obeyed the Lord's command and went straight by Cherith Brook. He drank water from the brook and ravens brought him bread and meat every morning and every evening. You know, kung makita mo, Elijah is a very strong person. Malakas ang pangangatawan nito, mga kapatid. But, there are times, see, hindi ibig sabihin ng mga kapatid, kung malakas ang ating katawan, we feel good, hindi na tayo pwedeng maging discouraged. Meron din. Pero ito ang tinuturo ng Diyos. Tumingin tayo kay Lord, mag-focus tayo. Lalo na kapag tayo po ay may mga nabibigat na suliranin. Ano ang isa sa nagpapahirap sa mga tao na para sa kanila napakabigat na problema? Alam nyo ko ano? Kakulangan sa pera. Ito totoo. Kaya pagka pansinin mo yung mga news, pag nahuli nila yung mga thieves, mga masasamang tao, o bakit mo ginawa yan? Kasi po wala po akong trabaho. Wala pong makain yung pamilya ko, kaya po nagawa ko to. O ikaw, bakit ginawa mo yung ganitong masamang gawain?
Kailangan po kasi namin ng pera. Wala po akong pera. Ba't di kayo magtrabaho? Di ba, sasagupihin naman ng mga pulis. Nakita niyo po yung mga kapatid. You know, every country, pag pinag-aralan mo, bawat country ang laki ng utang. Yes, even the Philippines, even our country, you know, mga utang ng bawat gobyerno, it runs into billions. So still it is what? Money. So ngayon, tinuturuan tayo ng ating Panginoon. This kind of problems gives man worry. Kaya mga gobyerno, mga government officials, nagwo-worry din sila eh. Ang laki-laki kasi ng mga dapat nilang ibayad sa kanilang mga utang. So take note of this, my dear people. God is giving us a very simple solution. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, from Elijah's life, what can we learn? That God provides for the faithful. Ito namang sa widow, sa Sarephat, yung widow. The widow of Sarephat in 1 Kings 17:7-14. Kung maalala natin itong how the widow in Sarephat was in the verge of starvation, kagutuman. But by faith and obedience, God caused her provision to continually multiply. She never ran out. Okay. So, anong matututunan natin dito mga kapatid? Sometimes God lets us go through lean times. Minsan, pag naririnig ko yung mga manininda, matumal ang benta ko ngayon, walang dumarating na customer, Mamimili. mamimili. Paano ko kaya mababayaran itong kinuha kong paninda? Hindi yata Yung bayad sa mauubos stall. ito. Yung Sa bayad pwesto sa niya. stall. Oo. May mga sitwasyon na ganon. So, balit, tandaan po natin, hindi nagkukulang ang Panginoon. Maaring gumamit siya ng ibang tao na kayang bilhin yung isang bulto ng iyong paninda. Kaya nga pag naalala ko na ang isang tao pupunta ng palengke, ang daming paninda, dikit-dikit sila. Paano kaya ito nakakaubos ang paninda? Pare-pareho tinitinda nila. Sa Hong Kong, ganun din. Mga bahay, may mga kainan, may mga paninda. Sabi, paano kaya nauubos ito? Paano kaya nakakabenta ito? Makikita nyo araw-araw nagbubukas yung tindahan ng pagkain. Pero pag tinignan mo sa maghapon, masaya sila, nakakaubos sila. Nauubos din. So, pumunta kayo sa Hong Kong, makikita nyo, Nakita ko nga dikit-dikit ang paninda ng pagkain. Mamimili Kasi ka alam na. nyo nung araw, you really go to the restaurants there. Pero ngayon, ang dami na niyang karinderya. You know, like in the Philippines, yung may mga kaldero-kaldero, di ba? Ay, marami na ngayon. Sabi ko, wow, mura lang. Sabi namin ng ganyan. Pero, alam niyo, napansin ko, they have the same dishes every day. The same. Kung bagay yan, 20 yan, na ganyan, o 15 yan, pati pagdating na hapon, madadaanan namin, ay, ubos din. Ang paninda nila. So magtataka ka, no? The Lord really helps each and every one of us. Siyempre, prayer nila, Lord, maubos ito, yung ganoon. Na nakakatuwa. So, nakakamura tayo ng gastusin pagdating sa kainan. Oo nga. Ganoon. Kasi dati-dati, papasok ka doon sa mga restaurants na malalaki. Okay. So, sometimes God lets us go through mga lean times. See? Deuteronomy 28:23-24. Now, secondly, God usually provides for us through other people, whether we like it or not. Yan, gagamit ang Panginoon ng ibang tao para makarating sa atin ang kanyang mga pagpapala. And thirdly, the more we experience God's provision, the more entitled we can become. Yung 1 Kings 17:17-8. See, mabuti ang Diyos. Hindi nagkukulang ang ating ang Panginoon. Kaya nga lang, oo, totoo kapatid. Sinasabi mo kung minsan talaga, no, last minute, totoo naman. But then, He is still never late. Diba? So, ikaapat, according to our faith, kausapin mo ang Diyos, kapatid. Kung meron kang pangailangan, hingin mo ang revelation sa Kanya, kung paano ang gagawin mo, at kung paano kikilos ang ating Panginoon. So, sinasabi sa atin, magtiwala tayo sa ating Diyos. And ikaanim, God doesn't always spare us from tough times. So, alam nyo, hindi tayo inaalis ng Diyos. Meron at merong negative situations, but
see, we can always trust Him to provide for our needs. Philippians 4:19. Okay, let's go to provision number 6. Provision Principle- comes by principle number 6. Provision comes by putting God first. God must come first in our lives. Yung salitang first, napaka-importante kasi ito. Hindi namang ibig sabihin nothing else. Ibig sabihin yung una, wala nang uuna pa. Una na eh. Una na no? Kaya napakahalaga nitong kagaya nito. Pupunta rito para umupo at makinig. Ano nasa isip mong una? To listen to God's Word. Oh, Diba? di ba? Makinig. Makinig, Mag-aaral ng salita mag-aaral. ng Oo. Diyos. Okay. Oo. Yun ang pangunahin. Dahil sa pakikinig at pag-upo mo dyan, merong added blessing na nakatago para sa iyo. Hindi lang sa amin na nagpapahayag. Pwede kayong wala dyan. Naka-video lang tayo, naka-record lang. Pero pagbukas ang inyong tenga at nakikinig kayo kung anong sinasabi ng Diyos, may nakalakip na sikretong blessing para sa inyo mga kapatid. Yan ang sinasabi ng Diyos dito sa atin, that provision comes by putting God first. Mostly, maraming mga tao, really, a great number of people may utang. Sinong walang utang? One way or another. No? Ang tao, mas kinasabi mo, pinakamayaman na mayaman, meron din siyang payables. Mas malaki pa nga yung mga payables niya. Ano ang gagawin natin? Yan palagi ang bahagi na ating panalangin. Lord, please provide that I may be able to pay my debts. Ang isa sa sekreto na ibinigay sa atin ng Biblia, ng salita ng Diyos, is put God first. And how do you put God first in your finances? Pay your tithes, mga kapatid, di ba? And you will see that I will not, sabi ng Panginoon, aalisin ko lahat yung mga devourers na yan, na siyang humaharang para makarating sa iyo ang mga pagpapala ng ating Panginoon. Kaya kung uunahin natin yung kaharian ng Diyos, yung ang kanyang mga principles sa ating buhay, magkakaroon po ng kaayusan ng ating uri ng pamumuhay. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these other things shall be added unto you. Kaya sabi ng Diyos sa Malakay 3:10, Bring ye all the tithes into the storehouses, that there may be meat in mine big house, and prove me now herewith, said the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. And also in Proverbs 3:9, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of your crops. Ito kapatid, kapag ibinigay natin ito, this is a way of acknowledging that everything that we have belongs to God. No, it is an act of thanksgiving and worship. God has given unto us, and so binabalik din natin ang kanyang bahagi. Well, don't spend everything that God has given you. Unahin mo muna ang Panginoon, and you will see that God is going to work out miracles in our lives. Hindi kasi kung minsan ang nangyayari nga, we spend everything, and then kung ano ang matira, yun ang binibigay. Or, if there is any na natira. So, even yung mga Israelites, alam nyo, Deuteronomy 26, verses 1 to 3 and 9 to 11. Do you know that the Israelites were commanded by the Lord to give the first of their crops to the Lord out of gratitude for God's bountiful provision? Kaya yung Deuteronomy 26, verses 1 up to 2. Kapag nasakop na ninyo ang lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh at matiwasay na kayong naninirahan doon, kumuha kayo ng unang bunga ng inyong mga pananim. Ilagay ninyo iyon sa isang basket at dalhin sa lugar na pipiliin ng Diyos ninyong si Yahweh, na kung saan ay sasambahin ang kanyang pangalan. So, what are the blessings of putting God first? Ano naman ang igagawad sa atin ng ating Panginoon? Yung ating pong pamilya, kakaroon tayo ng spiritual strength. We have increased knowledge. Naku, lalong-lalo na po yung kapayapaan. Kailangan po ng lahat ng tao yan. At saka we have comfort, no? Inaayos ng Diyos talaga yung buhay natin. And many other things will flow into our lives when we put God first. Now, let's go to principle number 7. Prosperity means having the ability to fulfill God's destiny for your life
and to bless others in God's plan for them. Ang kasaganahan ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng kakayahang tuparin ang tadhana ng Diyos para sa iyong buhay at pagpalain ang iba sa plano ng Diyos para sa kanila. Yes, Kaya whatever nga God- napakalaking pagkakataon na maging worker ka ng isang Panginoon Ng isang at maipamahagi ang iyang kanyang banal na salita. Ikaw na binago, kailangan ma-emphasize mo sa iyong buhay ang ginawa ng Diyos sa iyo at makapagdulot ka ng pagbabago sa iyong pinapastulan. Ibig sabihin, hindi gagamitin ka ng Diyos at sa tulong ng banal na Espiritu, ang paggamit sa iyo ay isang matagumpay na gawain sapagkat inuuna mo ang plano niya para sa iyong buhay. At ang planong yan ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng buhay ng katiwasayan sa iyong mga pinapastulan at magkaroon ng pagbabagong buhay sa kanilang kinalalagyan, mga kapatid. 2 Corinthians 9, 6-11. Ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aanin ng kakaunti at ang nagtatanim ng marami ay aanin ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos sa pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo sa mabubuting gawa. Tulad ng nasa sulat, siya ay masaganang nagbibigay sa mga dukha. Ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Ang Diyos ay nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain. Ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. So, do you want to receive more from God? Then share it with other people. Whatever we have, share mo. Huwag yung palaging tanggap. Tayo din, magbahagi din tayo para ipakita natin na ang Diyos ang talagang nagpo-provide po para sa ating mga pangangailangan. Maganda rin itong Deuteronomy 26:10-13. Kaya narito ngayon, Yahweh, ang unang bunga ng aming mga pananim sa lupaing ibinigay na mo sa amin. Pagkasabi noon, ilapag ninyo ang inyong dala sa harap ng altar, saka kayo luluhod upang sambahin si Yahweh. Dahil sa kabutihan niya sa inyo, kayong lahat ay magdiriwang kasama ang buong sambayanan, ang mga Libita at mga nakikipamayan sa inyo. Sa 3 taon, ibubukod ninyo ang inyong 10 bahagi ng inyong ani upang bigay sa mga Libita, sa mga dayuhan, sa mga ulila at sa mga balo upang sila'y may makain kapag nagawa na ito. Sasabihin nyo kay Yahweh na inyong Diyos na ibukod ko na po ang bahaging nakalaan sa inyo at naibigay ko na sa mga Levita, mga dayuhan, sa mga ulila at balo ayon sa utos ninyo sa akin. Hindi ko nilabago kinaligtaan isa man ang inyong utos. So whatever provision that God provides for us, pray to God kung kanino yan i-share, mga kapatid, because God has a plan for every individual. And let us expect God's goodness and abundance. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos, mga kapatid, with a grateful heart because God is our provided. And realize this, araw-araw naman binibigyan tayo natin Panginoon nagkukulang ba ang Panginoon? Hindi naman Kaya dapat lagi tayong pasalamat sa Diyos. Kung ano man ang merong Kanyang ibinigay sa atin ngayong araw na ito, salamat sa Diyos. Kaya merong iba, negative, pakakainin ka na nga ng libre, ayoko dyan. Yan na naman nakakainin natin. O kaya kumain na nga Nasarap na nga na pagkain. Walang lasa, no? Diba? Totoo, merong ganong klase tao. Di ba dapat whatever God has provided for you at inilagay sa harapan mo, salamat. Thank you, Lord. Praise the Lord, whatever is the situation. What if the situation was negative? Still say, praise the Lord. Di ba? Kasi ma-overcome mo yan Kaya in all things, in all ways, give thanks to God. Bigay lahat yan sa atin na ating Panginoon, pasalamat tayo sa provision ng ating Panginoon. And when we pray, let us pray with humility sa ating Panginoon. God is always giving our daily bread. Hindi siya nagkukulang. And let us be humble.
our loving, our holy Heavenly Father. You see, provides for our physical needs and provides for our spiritual needs. And He also provides for our relational needs and emotional needs. So makita natin kapatid kumpleto po ang provision ng ating Panginoon. Do you have relational situations? Meron ka ba mga emotional needs, kapatid? Ako, bring them all to God and He will provide for you. No, bawat taong nami-meet mo sa araw-araw, pag-pray natin mga kapatid, di ba? Kapatid, kasi ang Diyos gumagamit ang mga iba't ibang tao para ibigay po sa atin ang ating provision. So, the Lord sustains us. Hindi naman siya nagkukulang sa atin. Yes, there are times na di-delay. Well, may reason ng Panginoon. Tinuturuan tayo ng Diyos na mag-depend sa Kanya at magtiwala tayo sa ating Panginoon. And then, you know what? If we rely on God and if we focus our lives unto God, ay, ang sarap ng tulog mo sa gabi, kapatid. Hindi baling pagod na pagod ka sa maghapon. But knowing you are in God's presence, you can sleep well and have peace. Hindi ka matatakot. Maski na 10,000 yung nasa harapan mo, isang tao lang yan who is against you. Wala kang katakot, pagkat meron kang kapayapaan sa provision ng ating Panginoon. So God blesses us every day with our daily bread. So bakit niya ibinibigay yung ating daily provisions? Because God wants us to focus on the kingdom of God, which is our divine purpose sa buhay natin. At yung kanyang abundance, yung kanyang mercy, yung kanyang faithfulness para sa ating lahat, ay naku, nakatutuwa ang Panginoon, tunay na dakila. You remember the people in the Old Testament, nung nagrereklamo pa nga ang mga tao, ang Diyos, nagpaulan pa ng mana, nagbigay pa ng pagkain sa kanila, at ito yung kanilang kinakain for so many years. So, ang prayer natin, Lord, kaya nga yung Ama namin, di ba? Give us this day our daily bread. See? God really provides for all of us, kaya thank you tayo palagi. May tubig kang ininom, thank you, Lord. May damit kang sinuot, salamat, Lord. Gumaling ka sa iyong pagkakasakit, salamat sa Panginoon. What else do we have to thank God for? So many things, mga kapatid. Kaya wag na negative. Positive na tayo palagi. Ano man sitwasyon ang nasa harapan natin, positive tayo palagi. Worship natin si Lord. Salamat tayo sa ating Panginoon. Ano man yan, mahahakbangan natin because Christians are overcoming. And then, one another important thing, we have to be good stewards of God's blessing, mga kapatid. Kasi ang buhay natin, there are different seasons. Merong mga rainy seasons, merong summer seasons. Whatever is the season of our lives, mga kapatid. Let us praise and worship and focus our lives. So what God is telling us, you know what God wants from us? Live a worry-free life. Live a worry-free life. Kaya sabi niya, take no thought. Huwag mong isipin. Kaya yung Matthew 6:33, what is He saying? God will take care of all your needs. But we have a responsibility. Our responsibility is? Seek first the kingdom and His righteousness. Yes. So what does it mean? The word seek means? The word Seted. seek means seted. Z-E. Z-E-T-E-D. It means? It means to go after, to strive after, to pursue, to desire, to aim after, to search for, to endeavor, to get. It means to put the interest of God's kingdom first in your life. It means to seek, pursue His righteousness, or live a righteous life or godly life, at maging aware tayo na we are in the sanctification process right now. Now, if you do this, eto ngayon yung blessing mo. Mga kapatid, this is what God is telling us. If you do this, if you seek first the kingdom of God and His righteousness, eto ngayon yung blessing mo. Yung all these things shall be added unto you. Yes, amen. Ibig So, sabihin, every necessity of life, everything needed to do the will of God, everything needed so that you can remain in the kingdom of God, everything needed so that you can live kingdom living while you are on earth.
Kaya nga sa Ephesians 1:3, let us give thanks to the God and our Father and Father of our Lord Jesus Christ, for in our union with Christ, He has blessed us by giving us every spiritual blessing in the heavenly world. Why are we told not to worry? Because the God who provides is the same yesterday, today, and forever. Hebrews 13:8. Kaya dito sinasabi sa atin, see, Malachi 3:6 and Hebrews 13:8, see, God is the same always. He never changes. He is always good. He is always loving, always all-powerful. No matter what is happening around us, we can trust God. He is consistent. He is the same yesterday, today, and forever. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Glory to God. At batiin natin ang may birthday. Unang-una na si Minister Ernie Akayan. Brother Ernie. Sister Nieves Africa and Brother Larry Castillo. Nako, batiin sa internet. Sa ano. And then Brother Ellison Sablay, Sister Dame Velasquez. I-text si Brother Larry sa messenger. Happy birthday. You see? Okay, glory to God. Maligayang araw sa inyong lahat, mga kapatid. Maging masaya kayo and receive the blessings of God. It's your special day today. Happy birthday. Anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord doesn't leave you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Repeat new song of the week, mga kapatid, O Jesus Kay Buti Mo, composed by Sister Jamie Hapin. Okay, glory to God. God bless everyone. Have a nice day. Sa buhay kong ito, aking gugunitain wala ginawa mo para sa akin. Wala na akong hahanapin pa, pagkat sa'yo natagpuan ang tunay na ligaya. Sa buhay kong ito, aking gugunitain mga salita mo, nagpapalakas sa akin. Wala na akong hahanapin pa, pagkat sa'yo natagpuan ang tunay na ligaya. O Jesus, kay buti mo, ikaw ang kumikilos sa buhay ko. O Jesus, kay buti mo, sa lahat ng tao nagtitiwala sa'yo. Alam man ang aking kalikahay at kailanman di
2 Timothy 2:2.